Maliwalas na araw sa bawat isa. Ako si Binibining Maria Luisa E. Pascua, ang inyong guro. Makinig, matuto ng bagong kaalaman. Kunin nyo na ang mga kagamitan na maaari nyong magamit o maging katulong upang maisulat ang mga mahalagang impormasyon na aking ibabahagi kagaya ng panulat at kwaderno. Kinakailangan ding humanap kayo ng komportableng lugar upang ang pagkatuto ay walang maging sagabal. Sa loob ng 30 minuto, narito ang kasanayang pagkatuto at layunin. Ang kasanayang pagkatuto o koda na ipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng suprasegmental, ang diin. Para sa pangkabatiran, natutukoy ang mga salita na may bigkas na malumay at maaaring magkaroon ng pagbabagong kahulugan depende sa pagbigkas nito. Para sa ating pandamdamin, na pahahalagahan ang tiyak at wastong bigkas ng mga salita na kabilang sa diing malumay maging sa ibang bigkas na mayroon ang salita. Nariyan din ang psychomotor na kagagamit ng kaalaman sa pagtukoy ng mga salita na kabilang sa diing malumay ng matino at mabisang paraan. Kamusta? Noong nakaraan ay ating nang tinalakay at nabigyan ng katuturan at halaga ang salitang pagbigkas. Paraan ito upang magkaroon ng mabisa na paraan sa pagpapahayag ng ating saloobin o kaisipan sa paraang komunikasyon. Ngayon, upang matiyak ko ang inyong pagpapahalaga sa katuturan at impormasyon na aking ibinahagi, kinakailangan niyong sagutin ang aking inihandang gawain. Nariyan ang panuto. Isulat sapat lang ang tumpak kung ang katuturan at impormasyon sa pagbigkas ay tiyak o wasto. Ligwak kung ang pahayag ay nagsasaad ng maling sagot. Unang bilang, ang pagbigkas o bigkas kilala bilang pagsasatinig o pagsasabi. Pangalawang bilang, nasa bibig ang apat na bahaging mahalaga sa pagbigkas ng mga tunog gaya ng dila at panga, ngipin at labi, matigas at malambot na ngala-ngala. Pangatlong bilang, ang hangin ang nagiging medium ng mga alon ng mga tunog upang marinig ang salita. Pang-apat na bilang, ang resonador, enerhiya at artikulador ang lumilikha ng alon ng tunog. Panghuling bilang, ang pag-aaral ng tunog ng mga salita ay tinatawag na morpolohiya. Ang gawaing ito ay may laan lamang 1 minuto upang matapos ang pagsagot. Narito ang pagwawasto.
Mahusay! Binabati kita dahil tunay mo ngang naunawaan ang ating paksa na tinalakay kahapon. Ngayon, subukin ko nga ang talas ng iyong isipan sa pagsagot ng gawain. Ipahayag mo ang tamang bigkas ng salita mula sa kahulugan nito. Kaya, halina, inyo na itong simulan. Mula sa kahulugan, tukuyin ang bigkas ng mga salita na ayon sa diing malumay. Isulat sapat lang ang sagot at piliing mabuti ang sagot mula sa pagpipilian. Unang bilang, taong katapatang loob, kasundo sa ugali, pinagmamalasakitan, at pinagkakatiwalaan. A. Kaaway. B. Kaibigan. C. Kaibigan. D. Karibal. Pangalawang bilang, mabatid at maunawaan ang isang bagay matalos o matanto. A. Malaman. B. Malaman. C. Mahuli. D. Alamin. Pangatlong bilang, sino mang kasabay o katulong sa anumang lakad o lakarin. A. Kasama. B. Ayaw. C. Kasama. D. Kaaway. Pang-apat na bilang, kinalalagyan ng nagbabantay o outpost. A. Bantayan. B. Guwardiya. C. Bantayan. D. Poste. Huling bilang, pagdakip sa isang tao o bagay. A. Tabihan. B. Kapitan. C. Hawakan. D. Kapitan. Ang gawaing ito ay may laan lamang 2 minuto upang matapos mo ang pagsagot sa gawain. Narito ang pagwawasto. Mahusay! Dahil pinatunayan mo ang iyong kakayahan sa pagtukoy ng mga salita na may diin o bigkas na dahan-dahan. Sa pag-aaral ng wika, mahalagang maunawaan ang sistema ng pag-uugnay ng tunog sa kahulugan nito. Sinasabing magkakatulad ang lahat ng wika dahil pareho itong binubuo ng mga makabuluhang tunog
at sagisag na siyang ginagamit ng tao sa kanilang pakikipagtalastasan upang sila ay magkaunawaan ng kanilang kapwa o kagrupo. Makabuluhan din ang bawat titik ng wikang Pilipino sapagkat may katapat na tunog at bigkas ang mga ito. Bagamat sinasabing magkakatulad ang wika dahil sa katangian nito, nagkakaroon naman ito ng pagkakaiba ng relasyon ng tunog sa kahulugan ng salita. Ayon kina Santos, taong 2012, nagdidepende sa gumagamit ng wika na siyang nagtatakda ng bawat kahulugan ng salita, maging ang pagbubuo o pag-uugnay ng mga salitang ito. Ngayon, samahan niyo ako upang talakayin ang isang diin na nagsasaad ng dahan-dahan. Ito nga ay ang malumay. Bigyan natin ito ng katuturan. Alamin natin ang mga salita na ang bigkas ito ay nagsasaad ng dahan-dahan. At ano pa kaya ang mga bigkas ng salita na kung saan kung ito ay binigkas ay maaaring magkaroon ng pagbabago ng kahulugan? Tara, samahan niyo ako upang siyasatin at alamin ang kasanayan ng mga mag-aral sa ikapitong baitang mula sa kanilang pagbigkas ng diin na nagsasaad ng dahan-dahan. Ito ang malumay. Kailangan bumunot sa isang lalagyan ng pirasong papel, ipahayag ang salita mula sa kahulugan nito. Pagkilala sa pagkasunod-sunod ng mga nakalimbag na simbolo sa layuning makakuha ng mensahe o kahulugan. Maraming salamat. Huwag kakalimutan, tandaan, gunitain. Alalahanin. Maraming salamat. Mandapat, nararapat, pagsasagawa ng dapat gawin. Maraming salamat. Tumutukoy sa dalawang taong nagkataong nagkita sa isang lugar. Nagtabot. Maraming salamat. Ang wastong bigkas ay nag-abot. Ito ay tumutukoy sa dalawang taong nagkataong nagkita sa isang lugar. Tumutukoy din sa dalawang magkaaway na nagkatagpo at nagsagupa dahil ang bigkas na nag-abot, nagbigay, nagkaloob. Halimbawa, nag-abot ng tulong ang pamahalaan sa mga binaha. Ito ay bahay, kalakal, pagawaan o pabrika. Kasa. Maraming salamat. Ang malumay ay may bigkas na dahan-dahan at may diin sa penultima o ikalawang pantig buhat sa hulihan. Halimbawa, tao, tao, sarili, sarili, nanay, aso, aso, bunga, bunga. Ang mga salitang mayroon din sa malumay ay maaaring magtapos sa patinig o katinig. Ang mga salita na mayroon sa patinig ay makita, bago, bago, babae, kubo, kubo, lalaki, lalaki. Narito naman ang salita
kung ito ay nagtatapos sa katinig. Malumay, malumay. Buhay, buhay. Dahon, dahon. Apat, apat. At marami pang salita na maaaring magtapos sa katinig o patinig na nagpapahayag ng diing malumay. Tandaan din, hindi ginagamitan ni kahit anumang tultik ang diing malumay. Sa patuloy na pag-usbong ng wikang Filipino, marami tayong natutuklasan ng mga salita na may taglay na higit sa dalawa ang kahulugan nito. Ngayon, ating alamin ang mga salita na mayroong bigkas na malumay, ngunit ito ay maaari ding magkaroon ng ibang bigkas o diin depende sa kahulugan nito. Baho, baho. Ito ay nangangahulugang pinakamalaking instrumento sa musika na ang tunog ay mababa at maugong. Ngunit kung ito ay ating bibigkasin ng dahan-dahan at mayroong impit na tunog, ang diing malumi, ang bigkas nito ay baho, baho. Ito ay nangangahulugang masamang amoy na nakakasulasok sa ilong, gaya ng angis ng tae, bantok sa tubig, angkit sa kambing, at amot. Nariyan din ang bigkas na baka, baka. Ito ay nasa diing malumay na ang kahulugan ay malaki at maamong hayop na inaalagaan. May apat na paa, medyo baluktot ang mga sungay na mas maikli kaysa sa kalabaw. Mapusiyaw ang balat at minsan ay may batik na puti. Ito ang katulong ng tao sa pagbungkal ng lupa at sa paghila ng mabibigat na bagay. Ngunit kung ito ay ating bibigkasin ng mabilis at may impit na tunog o glutal na pasara, baka, baka. Magbabago ang kahulugan. Ito ay nagpapahayag ng salitang nagpapakilala ng agam-agam, hinala, takot, sakali o walang kasiguraduhan. Nariyan din ang bigkas na bitin. Bitin, ito ay nasa diing malumay, na ang kahulugan ay anumang bagay na nakasabit. Narito ang halimbawa, maraming bitin sa loob ng bahay na pinamumugaran ng lamok. Ngunit kung ito ay ating bibigkasin ng mabilis, bitin, bitin. Magbabago ang kahulugan. Ito ay nagna ng hinggil sa kalagayang nakalawit o nakasabit, o kaya naman ay angat. Kabilang din sa diing malumay ang bigkas na habi, habi. Nang ibig sabihin nito ay pagkayari ng tela. Halimbawa, mabilis at maganda ang habi ng Barong Tagalog, saad ng bigkas na habi sa kayarian ng tela. Ngunit kung atin itong bibigkasin ng dahan-dahan at may impit na tunog, habi, habi. Magbabago ang kahulugan. Ito ay lumigpit o tumabi upang hindi makasagabal. Habi ka riyan, nagmamadali ako.
Nariyan din ang bigkas na kalat. Kalat, ito ay nasa diing malumay, na ang pahayag ay mga bagay na wala sa ayos at angkop na lugar. Maaari ding magpahayag ng dumi sa pook na kailangang maayos at malinis. Ngunit kung ito ay ating bibigkasin ng mabilis, magbabago ang kahulugan. Kalat, kalat, na ang kahulugan na ay sabog, hiwa-hiwalay, alam na sa lahat ng dako na ipamalita na o balita na. Halina, subukan natin ang talas ng iyong isipan. Sabihin ang nararapat na bigkas ng salita mula sa ipinapahayag nitong kahulugan at gamit sa pangungusap. Unang bilang, anyaya sa pakikipaglaban o pakikipagtuos sa lakas o kakayahan sa anumang bagay. Tinanggap niya ang hamon sa suntukan ng kanyang karibal. Alin ang nararapat na bigkas mula sa narinig na pangungusap? Tama! Ito ay ang hamon. Dahil ang hamon, ito ay nangangahulugang inasnan at inimbak na hita ng baboy para sa mga paghahanda o okasyon. Narito ang pangalawang bilang. Ito ay nagpapahayag ng dapuan. Ang halimbawa, nangayayat ang batang siniknik mula ng kapitan ng isang malalang sakit. Alin ang nararapat na bigkas mula sa pangungusap? Tama! Ito ay ang kapitan. Maaari din itong magpahayag na tablan o hawakan. Ang bigkas na kapitan. Kapitan, ito ay nangangahulugang militar, isang opisyal ng hukbong sandatahan na namamahala sa isang kumpanya o tropa, maging ito ay infanteriya, kabalyeriya, ang opisyal na mataas ang ranggo sa unang tenyente at mas mababa naman sa medyor. Para sa ating pangatlong bilang, ito ay may pahayag na bakuran o likod bahay. Narito ang halimbawa, madaming tao sa looban, kaya kailangan nating mag-ingat sa paglalakad. Alin ang nararapat na bigkas ang ipinapahayag ng pangungusap na kabilang sa diing malumay? Tama! Ito ay ang looban. Dahil ang looban, ito ay nagpapahayag na pasukin o pagnakawan. Para sa ating pang-apat na bilang, ito ay nagpapahayag na takdaan ng oras. Narito ang halimbawa gamit sa pangungusap. Orasan. Orasan mo siya sa kanyang pagtakbo sa oval. Alin ang nararapat na bigkas ang ipinapahayag ng nasa itaas na kahulugan at maging ang pangungusap na mayroon sa diing malumay? Mahusay, ito ay ang orasan. Dahil ang orasan, ito ay nagpapahayag ng relos o anumang kakikitaan ng oras. Para sa ating panglimang bilang, sukat o katakdaan ng sariling lakas ng katawan o pag-iisip. Kakayahan, isang kalagayan sa buhay ng pagkakaroon ng salapi. Narito ang halimbawa. Siya ay may kaya
sa buhay. Alin ang nararapat na bigkas mula sa pangungusap? Tama! Ito ay ang salitang kaya. Dahil ang kaya, ito ay may kahulugang salitang nagpapahiwatig ng kadahilanan. Dagdag kaalaman. Ayon sa masinop na pag-aaral, ang tuldikan kahit malumay ipinapayo para sa maingat na pagsulat at pagbigkas ang pagmamarka ng pahilis. Kahit sa salitang malumay, mahalaga ito lalo na para tiyakin ang bigkas at kahulugan ng isang salitang malumay na may kahawig na anyo ngunit iba ang bigkas at kahulugan. Ang patunay nito ay ang mga salita na may bigkas na malumay ngunit binibigkas natin ito o ginagamitan ng pahilis. Huli. Huli. Ito ay paraan upang mawalan ng layang kumilos ang isang tao o ba kapag ito ay may bigkas na mabilis. Huli. Hindi nakarating o nakatapos sa oras. Nariyan din ang bigkas na pili. Ito ay nangangahulugang laking punong kahoy na may makinis at madaling matanggal na balat. Ito ay kabilang sa diing malumay. Ngunit kung ito ay ating bibigkasin ng dahan-dahan at may impit na tunog o ang diing malumi, ang bigkas ay pili. Ang kahulugan ay hirang o paghirang para sa isang gawain o tungkulin. Halina! Dahil sasagutin at pakikinggan mo ang isang gawain. Sa pamamagitan ng pakikinig, tukuyin ang mga salita na nagpapahayag ng diing malumay mula sa pangungusap. Mula sa pangungusap, alamin ang salita na nagpapahayag ng diin na malumay. Ang naging batayan ay ang Komisyon sa Wikang Filipino taong 2021. Piliing mabuti ang isang letra ng iyong sagot sa pagpipilian. Unang bilang, tuwing hapon ang dating nina Arthur at Bea sa Bukirin. A. Tuwing. B. Hapon. C. Dating. D. Bukirin. Pangalawang bilang, siya ang lagi kong karamay sa anumang unos sa buhay. A. Siya. B. Lagi. C. Unos. D. Buhay. Pangatlong bilang, bilib ako sa huli niyang agila dahil sa taglay nitong ganda. A. Bilib. B. Agila. C. Huli. D. Taglay. Pang-apat na bilang, ang lata ang paraan upang makapaglaro ng tumbang preso. A. Paraan. B. Tumbang preso. C. Makapaglaro. D. Lata. Ang huling bilang, magtimpla ka ng kape sa tasa para ibigay kina Ana at Berta. A. Magtimpla. B. Kape. C. Ibigay. D. Tasa. Ang gawaing ito ay may laan na 2 minuto upang iyong sagutin ng husto at wasto ang mga tanong.
Narito ang pagwawasto. Binabati kita sa iyong husay sa pagsagot sa naturang gawain. Ngayon, iyong pangilayan ang aking mga katanungan. Bakit mahalagang malaman ang mga paraan upang matukoy ang mga salita na kabilang sa diing malumay? Sa iyong palagay, bakit kailangang malaman kung tiyak o wasto ang pagbigkas ng mga salita sa diing malumay? Ipaliwanag. Masasalamin sa araling video na ito ang kaukulang impormasyon sa diing malumay. Ngayon, ano ang nabuong pananaw sa kahulugan at paraan sa pagbigkas ito pagkatapos ng talakayan? Para sa ating pagtatapos na gawain, kailangan nating isagawa at sagutin ang aktibidad. Piliin sa loob ng panaklong ang sagot na ipinapahiwatig ng bawat pangungusap. Ito ay nagsasaad din ng diing malumay. Punan lamang ng isang salita ang patlang mula sa pagpipilian na mayroon sa panaklong. Unang bilang, kailangang ilawan mo ang ating dinaraanan upang tayo ay hindi maligaw sa gubat. Pangalawang katanungan, mula sa pagtaas ng bilihin, hindi na nagiging sapat ang kita ng isang ordinaryong tao. Pangatlong bilang, kita ang kinang ng kanyang mukha nang nag-abot ang paningin nila ng kanyang iniidolo. Ang pang-apat na bilang, magbabasa ko ngayon, nasa kasa ang kotse ko. Panghuling bilang, kailangan itong gawin upang umunlad ang bayan. Alin ang nararapat na bigkas ng bawat pangusap? Ang taglay ay ang diing malumay. Ito ay may laan 2 minuto upang matapos ang gawain. Narito ang pagwawasto.
ko na sabihin na karamihan sa inyo ay nakakuha ng mataas na marka. Tunay ngang naunawaan yung mabuti ang ating talakayan. Ako si Binibining Maria Luisa E. Pascua na nag-iiwan ng kataga. Ang edukasyon ay tungo sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam.